Hello mga bossing, kagaya po ng napangako ko mga bossing ko na magbabasa po tayo name reading mga bossing. Ngayon po mga bossing, pagbabasa natin ng tarot card mga bossing ko ay pang daily, lang po yun, gabay. Ngayon po, ito naman po yung sa pangalan nyo talaga mga bossing ko. Kumbaga ito po ay nasa inyo kung kayo po ay naniniwala pero ako ay mahilig din magpahula. Ngayon po mga bossing, kapag pangit, kumbaga pinagdadasal ko ito na huwag magkatotoo. Tapos yung mga magaganda, hindi ko nakakalimutan. At lalo kung sinisipagan, lalo-lalo na ako ang sinabi, yayaman ka, di lalo yung sisipagan mga bossing ko. At yun ay makakamit nyo po yan mga bossing. Ngayon pa mga bossing, basta lagi tatandaan, pag pangit, ipagdasal ng taimtim. Pag maganda, huwag kalimutan. At lalo nyo pong sipagan. Ngayon pa mga bossing, o siya. Unahin ko po muna mga bossing ko, yung mga pagka nakita ko ay isang ganun lang kasi mga bossing, kaya mag-comment na lang po muli kayo mga bossing. Mag-comment na lang po muli kasi kapag ginanon ko ng ginanon, masyado ng malayo, malilito na po tayo dahil ang dami pong mga nagko-komento mga bossing. O, ngayon pa mga bossing, ito muna nasa unahan, 57 minutes ago na nakapag-komento. Ang pangalan po niya, indicate ko po dito kung saan ako nagla-live. Nagbibideo, saan ako nagbibideo, ang pangalan na aking nahuhulaan. Ngayon pa mga bossing, ang una kong ihulaan, siya po daw ay silent viewer po ako since 2019 from United Arabs. Ayan. Ngayon po, ang pangalan niya ay Ma'am Arlene Reyes Evangelista. O, baka kamag-anakan ko rin po kayo kasi nanay ko Evangelista. Tapos, ang pangalan ng karelasyon po niya, ang Evangelista ay yung karelasyon niya. Yan, ang mister niyo po ba ito? Elian Luis Mendoza Evangelista. Yan, unahin ko muna si Ma'am Arlene Reyes. Ang pangalang Arlene, huwag po magalit ha. Basta base lang po ito sa name reading. Nasa inyo naman po pagsasama po yan. Ang pangalang Arlene ay mabunganga. Peace, ma'am, ha. Mabunga nga po yan. Inager po yan. Gusto lagi siya nasusunod. Hindi to papahawak kay Sir Elian Luis. Elian Luis, o, yon. Hindi po siya papasaklaw kay Sir Elian. Si Ma'am Arlene Reyes, Evangelista, siya ay marami mga pagsubok na pinagdaanan mula ng parang sa ng pagkabata. Parang anday mga pagsubok. Siya yung nagdadala ng pamilya, breadwinner nga po ng pamilya, mapagmahal ito sa magulang, mapagmahal sa kapatid. Kaya lang po, siya yung tipo ng kailangang mahabang pasensya, parang wala siyang swerte sa buhay pag-ibig. Ang swerte sa inyo yung karelasyon ninyo na si Sir Elian Luis. Maswerte siya kay Ma'am Arlene. Kasi si Ma'am Arlene, madiskarte, masipag. Yun nga lang, may pagkamainiti ng ulo. Kasi nga, siya yung nagdadala ng pamilya, siya yung nag-iisip ng kawalan, siya yung marami siyang iniisip, kaya ganun po yung ano po niya, nagiging mainiti ng ulo or may pagkaprangka. Ayan, at sabi dito sa pangalan po ninyo, si Ma'am Arlene gusto lagi siyang pinupuri. Yan, kapag siya ay sinita ni Sir Elian, naku, galit po yan. Ayaw niya na siya kinukontra. At tunay naman kasi na talagang kapuri-puri talaga dahil gagawin talaga lahat ni Ma'am Arlene ang lahat ng kanyang makakaya basta makamit lang ang tagumpay sa buhay or makasurvive sa araw-araw or maitaguyod niya ang kanyang pamilya. Kaya naman po, kumbaga siya ay kumbaga ginagawa niya ang lahat kaya talagang kapuri-puri po siya. Yan. Tapos, si Ma'am Arlene, para magtagal kayo ni Sir Elian dahil sa pangalan ninyo, wala kayong swerte sa buhay pag-ibig, kahit mga nakalipas na jowa po ninyo, wala kayong swerte sa buhay pag-ibig, kayo na lagi yung nagdadala, kayo parang lagi nagbibigay. Ayun, sabi po dito, kumbaga, ang babaw sa inyong dalawa, magiging sunod-sunuran ay si Sir Elian Luis. Si Sir Elian Luis ay napakabait naman na tao. May pagka-moody lang din po ito. Napakasilosa rin po nito, or siloso. Ganun din naman si Ma'am Arlene. Pero, masigit na siloso, ito si Sir Elian Luis. Napakagandang babae kasi ni Ma'am Arlene Reyes. Yan. Ngayon po, sabi dito, bagamat kayo yung nasusunod, kayo nag-iisip, kayo nagdadala ng pamilya, si Ma'am Arlene, mabait naman po yung napangasawa ninyo at handa rin po siya na magpasaklaw po sa inyo. Yung karelasyon po ninyo, malapit sa tukso pero kayang umiwas.
Parang mas sinuwerte po kayo, Ma'am Arlene, bagamat wala kang swerte sa buhay pag-ibig, kayo nagdadala, pero sa suma ng kanyang pangalan, siya yung magdadala ng swerte sa inyo. Parang maganda yung tambalan po ninyo, hindi kayo magkakahiwalay. Kasi may isang apoy at may isang tubig. Kumbaga yung tubig ang pupugsa doon sa apoy, yung ganon mga Ma'am Arlene. Yan, kayo po ay suswertihin. Basta magdadala po sa inyo ng swerte, bagamat malakas ang karisma ni Sir, ang magdadala sa inyo ng swerte, basta maganda yung tambalan ninyo at magiging matagumpay kayo ay si Sir. Gawa ng napakagandang ipilido ng tambalan ng Ibanghilista. Yung Ibanghilista, swerte po yan. Hindi po kita namin ay swerte Ibanghilista, hindi po. Kasi maganda yung tambalan ninyo, parang perfect combination. Magiging matagumpay po kayo, yayaman po kayo, sipag at tiyaga. Mas malakas ang loob ni Ma'am Arlene kaysa kay Sir Elian Luis. Yan. Mahina ang loob ni Sir Elia, parang saktong-sakto kayong dalawa, isang malakas ang loob at isang mahina ang loob. Yan. Magiging matagumpay po kayo, suswertihin din kayo sa magkakaroon kayo ng pasaway na anak, pero kayang pugsain, kayang bagay supilin. Yan. Ito naman po ay yun na po yun kay Ma'am Arlene Reyes at saka kay Sir Elian Luis. Si Ma'am Arlene, yan, po yan, siya yung tipong kapag nakita niya yung pangit, sinisita niya. Pero wala siyang kakwenta-kwentang magalit dahil siya yung tipong mailabas lang kung ano yung nasa kalooban. Pero hindi siya mapagtanim ng galit. Kung ikukumpara kay Sir Elian, tahimik po to pero nasa loob ang kulo. Peace yan, pero mabait po yan. Handa yang magpasaklaw sa kanyang karelasyon. Ito naman po ay from Paris, France. Wow, big time. Ito naman po ay si Ma'am, screenshot ko na itong mga to kasi baka bigla ako makalimutan. Yan. Ito naman ay si Ma'am Mary Jane Borgador, watching from Paris, France. Yan. Ngayon po, ang pangalang Mary Jane, ito po yung matalinong tao. Matalino po yan. Hindi yan basta sumusubok sa isang bagay nang hindi pinag-iisipan. Ito yung tipo ng tao na nag-iisipan niyang ng ilang beses bago siya sumubok. Pwede sa kanya ang mga kurso na abogado, doktor, yung mga big time, yung mga chemist, yung mga talagang pang mamatatalino na kurso. Yan. Bagay yan kay Ma'am Mary Jane Borgador. Ang pangalang Mary Jane, wala nang swerte sa buhay pag-ibig. Siya yung nagdadala ng pamilya. Ito yung tipo ng walang arte sa buhay. Siya yung tipong kapag katrabaho, basta pagkakakitaan, larga po yan. Ito po yung tipong napaka-prangkang tao at hindi rin siya basta-basta nakikiklose sa isang tao hanggat hindi niya nasusubukan yung ugali. Kasi marami na rin siyang karanasan, si Ma'am Mary Jane, na parang pinaplastic siya. Kung akala niya, totoo sa kanya, yung pala, pinagchichismisan siya, yun. Marami na siyang ganong karanasan. Parang may phobia na siya. Kaya, kung gusto mong gawing kaibigan or best friend, si Ma'am Mary Jane, dadaan ka muna sa butas ng karayom. Kailangan makilala ka muna niya ng husto bago ka niya maging kaibigan. Kasi nga po, may phobia na siya sa ganyan. Parang sino pa yung inaasahan niya, naniniwala siya na kaibigan niya ito yung panagtatraidor sa kanya. Kaya mahirap siyang maka-close dahil talagang susuriin ka niya ng gusto bago ka niya maging kaibigan. Pero mabait po ito at mapagbigay. Siya po yung tipo na kapag may pera, go lang ng go. Siya yung laging taya. Ganyan si Ma'am Mary Jane. Kaya lang si Ma'am Mary Jane, sa pulang pagkabata ay napakaraming pagsubok na pinagdadaanan. At dahil sa ipilidong Borgador, ang dami yung pagsubok na pinagdadaanan at maaaring hanggang sa ngayon, Ma'am Mary Jane. Ma'am Mary Jane, iiyak ko ano yung nagpapabigat ng inyong kalooban. I-release, pagaanin ko ano yung nagpapabigat ng inyong kalooban dahil hindi ito makakatulong sa inyo pong tagumpay sa buhay. Basta lagi nyong iiyak, huwag nyong kimkimin kung ano man po yung ang dami nyong hinanakit sa buhay, Ma'am Mary Jane. Magiging matagumpay po kayo at kayo po ay basta positive lamang, huwag kayong panghinanalo. Pero ang pangalang Mary Jane Borgador ay matapang po itong tao. Talagang kahit ilaban nyo to sa kanyon, talagang siya ay mabubuhay. Kahit ilano nyo sa gera, mabubuhay po ito. Madiskarte po ito eh. At saka matapang, malakas ang loob ni Ma'am Mary Jane Borgador. Wala kang swerte sa buhay pag-ibig, maaaring magkaroon ka rin ng pasaway ng mga anak. Magdasal ng taimtim, basta kayo naman po kahit nagkakaroon ng mga problema, parang kayang-kayang solusyonan, nakakasurvive naman po kayo. Ma'am Mary Jane Borgador. Yan.
At ingat po kayo dyan sa Paris. Pero kahit saan kayo dalhin, kayo ipalaban na tao, magay kayang-kaya nyong mabuhay, Ma'am Mary Jane Borgador. Mahaba rin po ang buhay po ninyo. Kayo po ay kung nagkakaroon ng sakit, iinom na lang ganito, nadadaan sa mga medicine, gumagaling din naman kaagad. Mahaba po ang buhay ninyo, Ma'am Mary Jane Borgador. Bagamat kung gusto nyo na magtagal kayo ng inyong relasyon, pero tingin ko dahil sa pangalan nyo po niya, tsaka matalino po kayo, marami kayong ginagawa, parang hindi na ganun priority sa inyo yung love life. At kung may love life man kayo, Ma'am Mary Jane, kung ayaw nyo na kayo'y magkahiwalay, kailangan mahaba ang inyo pong pasensya para kayo ay magtagal ng inyong karelasyon, Ma'am Mary Jane. Eto naman po ay si Ma'am Josephine Domingo Ragasa. Ayan, ang pangalan naman ng kanyang asawa ay Rocky P. Ragasa. Ayan. Ang sabi po dito, ang pangalan Josephine ay napakabait na tao. Ito po yung tipo na hanggat kayang tiisin ay titiisin. Mahina po ang loob ni Ma'am Josephine at ingatan nyo po ang inyo pong kalusugan. Sabi po dito, noong dalaga pa po kayo, hindi kayo yung tipo ng tao na parang sobrang hirap. Yung talagang natutulog sa kalsada or kaya po ang dahil mga pagsubok. Kayo na may maigigi ang pamumuhay nung kayo po ay kadalagahan ninyo. Pero nung kayo po ay nagkaasawa, parang napansin po ninyo na parang ang dami mga pagsubok na pinagdadaanan. Pero maganda naman po Ma'am Josephine at Sir Rocky ang inyo pong pangalan kasi si Sir Rocky, ito naman yung tipo na gagawin ang lahat para sa pamilya, madiskarte, masipag, mainitin ang ulo, ayaw niya na siya po kinokontra, si Sir Rocky. Tapos sabi po dito, malakas ang karisma nito, maraming nagkakagusto dyan, kaso lang mabait naman si Ma'am Josephine at kayang magtiis. Sabi po dito, maganda rin yung tambalan ninyo kasi isang apoy at isang tubig. Mahirap yung apoy sa apoy na kung ang ending nito, hiwalayan. Yan, kaya maganda rin po yung mababanggit nyo yung tunay na pangalan ng inyong karelasyon. Sabi po dito, si Ma'am Josephine, papasaklaw siya kay Sir Rocky. Kasi Sir Rocky, ito yung may sariling palo, hindi mo siya pwedeng kontrahin, hindi mo siya pwedeng sakalin or ikaw yung masusunod, hindi. Ang pangalang yan, ano po yan, palaban po yan at may sarili siyang diskarte na wag mong sisitahin dahil mag-aaway kayo. Manda kayo sa pagtatalo ninyong dalawa kapag sinita nyo po siya dahil siya po yung tipo na may sarili siyang diskarte, ayaw nyo siya pinakikilamanan, gusto nyo lagi siyang pinupuri. Ayan, at gusto rin niya yung may pagkasilosa yung tao. Kasi kapag hindi nagsiselos, ibig sabihin para sa kanya na parang hindi siya mahal. Kaya saktong-sakto naman ang napangasawa ay si Ma'am Josephine, or kung magjowa man po kayo pero mag-asawa nagwa ng parehas ng Ragasa. Sabi po dito, saktong-sakto naman dahil napakasilosa ni Ma'am Josephine. Ito naman si Ma'am Josephine, napakasilosa nito at tamang hinala. Pero yun din naman ang gusto ni Sir Rocky dahil gusto niya na nagsiselos kasi parang poging-pogi siya sa kanyang sarili kapag po ganon yung tao at saka feeling niya talagang love na love siya. Saktong-sakto ang tambalan po ninyo. Sabi po dito, Ma'am Josephine, mahaba naman yung pasensya ninyo, kaya nyo maging martir, kaya nyo ganon, tsaka kaya nyo, kasi mahina nga po yung loob po ninyo, kayo yung tipo na parang pagpapasensyahan na lang dahil nga po sa yun na yung napangasawa ninyo, yun po yung inyo pong katwiran at saktong-sakto naman ganun na nga lang po para hindi kayo magkahiwalay. Pero mabait kasi si Ma'am Josephine, tapos si Sir Rocky, siya naman yung maganya, fighter. Yan, kaya may isang babaw at may isang mananakal. Yan. Ngayon po, basta sipag at syaga lang makakamit nyo yung ano man po yung inyo po mga pinapangarap. Huwag susuko sa ng buhay. Bagamat si Sir Rocky, eto, sanay ito sa ano kaya madiskarte po ito. Sanay ito sa hirap kasi parang lumaki siya na sa ganon. Kailangan dumiskarte. Kaya okay naman po si Sir Rocky para sa inyong Ma'am Josephine. Kasi nasanay siya sa ganon, kaya madiskarte po siyang tao. Kaya lang, ayaw niya na siya kinukontra dahil asahan niyo na Ma'am Josephine na magkakaroon ng mga pagtatalo. Yan. Ito naman po, hello po Ma'am. Ito po ang name namin. Maria Leonora Teresa Ramos. Talagang pinagsama-sama, Maria Leonora Teresa Ramos. Tatlo po ba yon? Mga anak. Ito po mga name namin. Halimbawa, Maria Ramos, ganun po. Leonora Teresa.
Leonora Ramos, Teresa Ramos. Pinag-isa nyo po ba? Tama po kaya? Mga anak, yon. Tapos, may karugtong pa. Tapos, ito naman, teka ha, babasahin ko po uli ha, mga bossing. Hello po, Ma'am Apple. Ito po, name namin. Maria Leonora Teresa Ramos. Mga anak, isa lang po yung pangalan po niyo, Maria Leonora Teresa Ramos na po. Opo, tas ang mga anak po ninyo ay si John Michael Ramos, Maria Carmela Ramos, at Julius Cesar Ramos. Siya. Sana tama ako sa pagkakaintindi ko. Ito po ang mga name namin, Maria Leonora Teresa Ramos. Kasi para pinagsama yung tatlong pangalan, Maria Teresa Leonora, diba? Siguro ito yung pangalan nyo, tapos ito yung mga anak. Ang mga anak ay John Michael Ramos, Maria Carmela Ramos, Julius Cesar Ramos. Ang pangalan ni Ma'am ay Maria Leonora Teresa Ramos. Ang pangalang ito ay walang swerte sa buhay pag-ibig. Si Ma'am ang nagdadala ng kanyang pamilya at napakarami niyang mga pasakin sa buhay. Pasakit sa buhay. Pasanin sa buhay, yan. Pasensya na po. Si Ma'am Leonora Teresa Ramos, sa pulang pagbabata ito ay napakarami mga pagsubok na pinagdadaanan. Kayo po'y wala rin swerte sa buhay pag-ibig. Maaaring magkaroon ka ng pasaway na anak. Sasabihin ko po sa inyo kung sino ha. Pero syempre, bantayan nyo na lang po sila. Yan. Ngayon po, sabi po dito, kayo po yung tipo ng tao na prangka. Kapag nagalit ka, sasabihin ninyo. May bigla kang galit lagi, pero pagka nawala na yung galit, nasabi nyo yung galit ninyo, tapos na, hindi ka na nagagalit, okay na yon. Mapagmahal ka sa magulang, mapagmahal ka sa pamilya, mapagmahal ka sa mga kapatid, maunawain kayo, malambot ang inyo pong puso. Kayo po yung fighter na tao, kayo po gagawin ang lahat para maging matagumpay. Kayo po ay mainitin ng ulo, kayo yung tipo ng ayaw din kinukontra, kayo yung tipo na hindi kaagad nagtitiwala sa kapwa, kayo yung tipo na hindi pala kaibigan, kayo yung tipo na kumikibigan ka, hindi mo may tuturing na best friend kasi malalim ang ibig sabihin sa inyo ng best friend. Ayan. Sabi po dito, fighter naman kayong tao, bagamat marami kang mga pagsubok na pinagdadaanan, basta laban lamang at huwag ka susuko sa hamon ng buhay. Ang pangalan na John Michael Ramos, mahina po loob po nito, mas matapang po kayo, mas matapang yung ina. Pero ito, mahina ang loob po niya, siya ipapasaklaw sa kanyang karelasyon. Yung karelasyon niya, ma-under itong si Sir John Michael, dahil parang mas maano yung karelasyon po niya. Pero malaman din kung anong pangalan ng kanyang magiging karelasyon. Yan. Kumbaga yung karelasyon niya magdadala ng pamilya kasi mahina ang loob ni Sir Michael. Ingatan din ang kalusugan ni Sir Michael. Si Ma'am Maria Leonora Teresa Ramos ay mahaba naman ang buhay. Si Ma'am Maria Carmela Ramos naman, yung anak po niyo, Maria Carmela Ramos, ito naman ay matalinong tao. Ito, mabait po ito. Ito ay makakatulong po sa inyo si Maria Carmela Ramos. Ito yung tipo na gagawin ang lahat para sa pamilya. Mapagmahal po ito na anak. Bagamat may pagkamaldita po ito, may pagkaprangka, pero mapagmahal siya sa kanyang magulang at mga kapatid. At pag nagkaroon din siya ng kanyang pamilya, wala lang siya swerte sa buhay pag-ibig. Maaari makaranas ito ng kabiguan sa pag-ibig dahil siya yung tipong madiskarte at hindi siya papasakal sa leeg ng kanyang karelasyon dahil siya nga po ay may sariling palo, may sarili siyang diskarte. Ayaw niya na siya po ay nasisita or kaya po minamali yung gawa, gusto niya lagi siyang pinupuri. Ayan, si Sir Julius Cesar, ito naman yung tipo ng taong magulo ang isipan. Ito, gusto ngayon, mamaya ayaw na. Ganun po yung pag-uugali ni Sir Julius Cesar Ramos. Magulo yung isipan po niya. Siya po yung tipo ng tao na seloso. Siya po yung tipo maaring makapanakit ng karelasyon. Sobra siyang magmahal. Maaring siya po ay, yun nga po, alisin niya yung pag-uugali na magulo yung isipan. Tapos, ang Ipilido Ramos po ninyo, marami pa mga pagsubok na pagdadaanan, pero malalampasan nyo dahil lalo na si Ma'am Maria Carmela, ma-fighter po itong tao. Ganoon din naman si Sir Julius Cesar. Ingatan lang din po ang kalusugan.
Tapos, ganun din si Sir Michael. Si Ma'am Maria Carmela, mahaba po ang buhay, bagamat nagkakaroon ng karamdaman, ay parang inom lang ng, inom lang ng Biogesic, inom lang ng kung ano man po yung maintenance, yun, mahaba po ang buhay po nila. Ang ingatan niyo pong kalusugan ay si Sir John Michael Ramos. Yan. Marami mga pagsubok na pinagdadaanan, pero laban lang sa hamon ng buhay, malalampasan niyo po yan. Ang pinakaano po sa inyo po, pero lahat naman po sila ay okay. May mahina lang ang loob, may fighter. Ang matalino, si Ma'am Maria Carmela Ramos. Magiging matagumpay po yan sa buhay. Ganon din naman si Sir Julius Ramos, na siya rin na magdadala ng kanya pong pamilya. Huwag lang pabago-bago ng isipan, kasi magulo nga po yung isipan, pabago-bago. Ito naman po ay pwede po bang pareading ng pangalan? Ang pangalan ay Alma Bucales Morales. Tapos, Cesar de la Cruz Morales. Mag-asawa po ito. Isang Alma Bucales Morales at si Cesar de la Cruz Morales. Ang pangalang Alma ay silosang tao. Ang pangalang ito ay mabait, mapagtiis, silosa, tamang hinala. Siya po ay ingatan niyo po ang inyong kalusugan, Ma'am Alma. Sabi po dito, nung kadalagahan po ninyo ay hindi naman ganon ka masyadong sobrang hirap ang buhay. Pero parang naramdaman nyo ito nung kayo po ay nagkaroon ng asawa. Pero sabi po dito ay magiging matagumpay po kayo dahil madiskarte naman ang inyong pong karelasyon na si Cesar de la Cruz Morales. Bagamat si Cesar ay dumaan din sa mga pagsubok, kumbaga kung sa sobrang hirap ay mahirap ang pinagdaanan nila Sir Cesar de la Cruz Morales. At si Sir ay sanay sa hirap, madiskarting tao, prangka. Ito po ay masamang magalit, matindi rin magsalita. Pero ganun lang po yun, hindi siya nagtatanim ng galit. Siya po ay mabait naman na tao, malakas ang karisma, mahaba ang buhay. Ang ingatan nyo po, Ma'am Alma, yung kalusugan po ninyo, Ma'am Alma. Kasi si Sir ay mahaba ang buhay, bagamat nagkakaroon ng mga karamdaman, pero nakukuha sa mga gamot-gamot. Sinasabi po dito na kayo po, Ma'am Alma, ilaksan nyo lang inyong pong kalooban. Si Cesar ay malakas ang loob po nito. Ito po ay fighter na tao. Ito po ay gagawin ang lahat para sa pamilya. Mapagmahal din ito sa magulang niya at kapatid. Ganon din sa kanya pong mga anak. Sabi rin po dito, kayo po ay magiging matagumpay sa buhay. Basta laksan lang po ang kalooban, sipag at tiyaga, huwag makakalimot magdasal, bagamat marami mga pagsubok kayong pinagdadaanan. Ipagdasal ng taimtim, huwag makakalimot magdasal, at kung ano man po pinapangarap, makakamtan nyo po yan, Ma'am Alma at Ma'am Cesar. Ayan. Ngayon pa mga bossing, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. 5 po muna dito mga bossing ko, tapos sa susunod ulit na video kasi masyadong mahaba. Minsan, ayaw na rin panoorin kasi wala po sila doon sa video. Kaya, susunod na ulit para tigma maigse mga bossing ko yung video para mapapanood lahat mga bossing ko ng mga bossing. Yan. Ngayon po, basta indicate ko kung sino-sino yung mga pangalan na ating mga binasa. Pagkatapos, sa susunod po muli, para lahat po mababasahan natin. Ganoon din po mga bossing ko sa Facebook. Yan po mga bossing, huwag kalimutan mag-subscribe. Follow nyo lang po ako mga bossing ko sa Apple Pagi 7 at Apple Pagi 1 para po laging kayong updated sa ating pong mga video mga bossing. Bye-bye po mga bossing!